ay mga usual na maririnig nyo sa ADV and PCX. So unahin ko na dito sa ADV 160 natin. Maririnig nyo ito madalas, and totoo naman yun na recently marami tayong pinost na PCX 160 road sync videos. Kaya ang dami rin nagtatanong sa atin ngayon kung ano ba yung dapat nilang piliin, ADV 160 or PCX 160 road sync. Tara, panoorin nyo itong video, tulungan ko kayo mag-decide. Alright, so same categories na yung gagamitin natin sa comparison ngayon. Ibibigay ko lang yung opinion ko kung ano mas okay and kung bakit. Pero syempre at the end of the video, kayo pa rin naman na magde-decide nyan. Pero sana makatulong yung insights na ibibigay ko dito sa video para makapag-decide kayo ng tama. Alright, so umpisa na natin. So lagi natin yung unang category yung looks. So pagdating sa itsura, aesthetic, ano yan? Very subjective. Alam naman natin lahat yan, yung maganda sa isang tao pwedeng pangit sa iba and vice versa, di ba? Pero since galing sa perspective ko itong video na to, syempre, opinion ko. Pagdating kasi sa looks, yung PCX 160 Road Sync looks very elegant. Sobrang premium. While ito namang ADV 160, medyo rugged ang dating. Kumbaga may pagka-brusco. Talagang obviously pang adventure type. So ngayon, if you'll ask me kung anong mas maganda para sa akin dito pa rin ako sa ADV 160 pagdating sa looks. Kumbaga matindi talaga ang spark sa akin ito eh. Meron nga kasabihan guys, kung hindi mo tinititigan yung motor mo habang nagkakape or pag hindi mo nililingon after mo mag-park, maling motor yung nabili mo. Pero don't get me wrong gusto ko rin yung itsura ng PCX 160 Road Sync. Talagang lumamang lang tong ADV 160. Kumbaga pares maangas for me. And kaya ako lagi inuuna yung looks pag nagko-compare ako ng mga motor. Kasi for me, isa sa pinaka-importante talaga. Pwedeng sabihin ng iba, mababaw, dapat features muna, o yung specs. Hindi, ako talaga mahalaga sa akin yung looks. Kahit sobrang busog sa specs yan, sa features, kung hindi ko naman ganun kagusto yung itsura, wala rin. Hindi ko rin bibilin yan. So next na tayo sa handlebar naman. Kasi magkaiba yung ADV 160 and PCX 160 Road Sync. Itong ADV 160, alam natin lahat, naka-naked handlebar yan. Dami kang pwedeng malagay. Pwede ka makapaglagay ng mga phone mount, camera mount. Ako, itong motorcycle dashcam. So very convenient. And hindi lang yun ako yung looks, gusto ko rin yung naked handlebar. Kasi parang nagbi-big bike look na siya Angas na angas talaga ako dito. Well, yung sa PCX 160 Road Sync naman, although merong handlebar cover yun, gusto ko yung itsura. I'll be honest, lalo na yung body color, yung white, ako ang ganda. Kaya nga lang, pag kinumpara ko sa naked handlebar, talagang hahanapin ko yung convenience nun. Kasi kung naka PCX 160 Road Sync ako, imagine niyo kung may motorcycle dashcam ako, hindi ko dito sa gitna malalagay yun. Ang magiging pwesto sa akin nun sa PCX, dito sa gilid, nakaganyan. Dito kayo mamount sa side mirror. Pero kung ikaw naman yung tipo ng rider na wala ka naman din nilalagay sa handlebar, di goods na sa'yo yung PCX. So pagpili ng motor kasi talagang depende rin sa needs ng rider yan Kahit na mahalaga sa akin personally yung naked handlebar, kung sa iba naman doon sa bibili wala naman silang nilalagay doon, wala rin, di ba? So sinishare ko lang yung insights ko. Kung mag-match sa'yo, good. Kung hindi, okay lang din. At least meron kang may basehan ka na makatulong sa decision mo. So talo na kagad tayo sa next one. Technology naman. Doon lalamang ang PCX 160 Road Sync. Kasi naka 5-inch na color TFT panel na yun. So napakaganda ng display. Unlike nito sa ADV 160, medyo outdated na. Yung luma pa rin. Sabi ko nga sa panahon ngayon, 2025, 2026 na. Dapat lahat ng motor naka color TFT panel na Pero may road sync version na rin naman tong ADV 160. Nilabas na sa Indonesia. Pero syempre as usual, lagi namang huli ang dating sa atin dito sa Pinas. And aside doon, naka type C na rin pala na USB yung road sync, yung PCX. While itong ADV 160 natin, USB Type A pa rin to. Pero hindi naman big deal yun kasi may mga adapter na naman ngayon na nabibili. So after ng tech, pag-usapan natin mabilis yung performance. Dito naman kasi wala masyadong difference. Pareho lang kasi ng makina yung ADV 160 tsaka yung PCX 160 Road Sync. So same specs, same displacement, 157cc, ESP+, parehong-pareho. Hindi lang ako sigurado kung same din ang tuning Kasi pagdala ko yung PCX Road Sync, parang for me ang feel ko doon sobrang sporty dalhin. So sa mga nakakaalam dyan, pa-comment down below na lang. Pero for me, pagdating sa speed, acceleration, wala naman ako na feel na difference masyado. For me, parang pareho lang. Kaya kung performance ang isa sa mga basihan mo, kaya ang ADV 160 tsaka PCX Road Sync.
And next naman natin yung comfort and ergonomics. Pagdating sa seating position, same naman. Parehas kang upright doon. Pero pakiramdam ko lang pakiramdam ko, mas mababa ng konti yung handlebar nitong ADV 160. Parang mas mataas ng bahagya yung sa PCX Road Sync. So, syempre, depende na yun sa ano mo, sa haba ng arms mo, sa height mo. Pero usually kasi mas komportable sa rides yung pag medyo mas mataas ng konti yung handlebar. And sa seat height naman, no, malayo yung dalawa. Medyo mataas tong ADV 160. Pero yun na rin ang naging advantage nun kasi nga since mataas ang seat height, mataas din ang ground clearance ito. Kaya pwede mong ipang minor off-road. Pag medyo malubak, kampante ka, di ba, na hindi basta-basta sa side yung ilalim mo. Sa PCX Road Sync kasi, napakababa ng seat height nun. Kaya in a way, gusto nyo sa mga riders na hindi gaano matangkad. Kaya nga lang, syempre, kung idadaan mo sa lubak, sa hindi magandang kalsada yung PCX Road Sync, medyo kakabahan ka. Kasi sobrang baba rin ang ground clearance nun. Feeling ko isa yun sa mga reason kung ba't sobrang gusto ko yung handling nung PCX. Siguro dahil sobrang baba ng ground clearance noon. Pagdala ko talagang napaka-agile and napaka-nimble. Sobrang dali i-maneuver sa city riding. Pagdating naman sa comfort, for me, lalamang ng konti itong ADV 160. Isa kasi sa talagang pinaganda ng Honda yung suspension nito. Merong Showa na rear suspension tong ADV na may sub-tank. Na talaga namang sobrang komportable, seryoso. Yung PCX 160 naman, in-improve rin yung suspension nun. So naka-sub-tank na rin yung sa rear. Kumbaga, improve na yon from the previous version. Pero kung ikukumpara mo sa ADV 160, lamang pa rin yung suspension nito. Pero again, magmamatter lang naman yun kung magma-minor off-roading ka or marami kang dinadaan ng mga lubak sa ruta mo. Pero syempre kung mainly city riding ka, puro patag yung dinadaanan mo, hindi na masyadong magmamatter yun. Pero ang mentality ko kasi dyan, mabuti nang meron ka tapos hindi mo kailanganin kaysa kailanganin mo tapos wala ka. Kaya mas gusto ko nang meron akong magandang suspension para in case kailanganin ko, available dito. So isipin mo lang, pag bumili ka ng scooter, saan mo ba dadalhin? Meron ka bang matitinding lubak na dinadaanan sa usual na ruta mo? So yun yung mga magiging deciding factors mo. And pag-usapan naman natin ngayon yung fuel consumption. Dito parehas lang. Again, sabi ko nga kanina, same engine naman to, same specs. So, same din naman ang claim ni Honda dito na kayang-kaya nito mag 45 kilometers per liter. Pero tayo yung actual natin, nasa ano tayo ngayon? Teka, yun, 35.6 kilometers per liter. So, since nabili ko to, doon lang naman naglaro yung yung fuel consumption ko. 35 to 37 kilometers per liter. Kasi mainly city riding lang talaga ako. Pero I can say naman na accurate yung claim na yun ni Honda. Kasi may mga kilala naman ako na talagang easily na-achieve nila yung 45 kilometers per liter. And sa mga pamilyar sa motor, alam naman natin lahat yan na sikat ang Honda dyan sa tipid sa gas. So ngayon guys, punta naman tayo sa presyo. Ano ba yung masulit? So ang SRP ngayon nitong ADV 160 is 166,900. So i-round off na natin 167. Yung PCX 160 Road Sync naman 154,900. So round off na rin natin 100 na lang 155k. So 12,000 pesos ang difference ng ADV 160 dun sa bagong PCX Road Sync. Kung tatanungin nyo ako, sulit ba yung ADV 160? Mas mahal ng 12,000 pesos. Tapos wala pang road sync, luma pa yung panel. For me, oo. Sa suspension pa lang, for me, goods na, sulit na. Pag nakatry ka kasi ng ibang scooter, yung mga normal suspension lang, nadaan mo sa mga lubak, sa mga uneven road, tapos nakatry ka na ng ADV 160, hindi mo pang hihinayangan yung ibabayad mong dagdag kaysa naman yung lower back mo yung sumalo ng mga lubak, di ba? Baka mas mahal pa yung gastusin mo pang therapy. Pero again, hindi naman ibig sabihin na sinabi kong mas maganda yung suspension nitong ADV 160 pangit na yung sa PCX Road Sync. Maganda rin naman yun. Again, sabi ko nga kanina, improve na yun from the previous PCX. Kinukumpara lang talaga natin dito sa ADV 160. Mag-add na rin tayo guys ng konting cons. Ay mga usual na maririnig nyo sa ADV and PCX. So unahin ko na dito sa ADV 160 natin. Maririnig nyo ito madalas. And totoo naman yun na medyo malakas ang vibration nito pag bagong start. Lalo na naka center stand. Nako, malakas talaga. Pero tingin ko ganun lang pag malamig ang makina. Kasi once paandarin mo na, tapos uminit na yung makina, mas smooth na yung ride niya. Wala ka naman masyadong mararamdamang vibration na hindi komportable pag gamit mo tong ADV 160. Yun lang din na medyo curious ako. Kasi sa PCX Road Sync, parang hindi naman ganun kalakas yung vibration. Pero nagtataka ako, bakit kaya? Kasi same naman ang makina, di ba?
So yun yung common na maririnig nyo sa ADV 160. Pero again, for me, hindi naman siya deal breaker. Kasi kahit na malakas yung vibration, pag bagong start, naka-center stand, hindi ka naman na-under ng naka-center stand eh. Sa PCX 160 naman, and hindi lang sa road sync to alam ko sa lahat ng PCX ganito. And ang ayoko dun is kung magbabaklas ka ng fairing, kasi kunyari may kakabit kang accessory, kakabit ka ng MDL or busina, babaklasin mo lahat. Kahit sa harap yung ikakabit mong accessory, babaklasin mo yung lahat ng fairings ng PCX mo hanggang likuran. Talagang hubad na hubad. And I think ang rason dun is konektado lahat ng fairing. So para matanggal mo yung nasa unahan, kailangan tanggalin mo muna lahat from the back. Talagang tanggal lahat. Dito kasi sa ADV 160 na nagpakabit ako ng MDL busina, ito lang tinatanggal itong kaliwang front fairing lang. So hindi hassle. Nakakatakot din kung every time may papakabit ka, babaklasin lahat ng fairings. Iniisip ko kasi dun, syempre kung panay baklas, there's a chance na baka baka may clip na mabali, di ba? Or lumuwag. So mas gusto ko na kung may ikakabit sa motor, mas okay na yung minimal yung babaklasin, or mas okay nga kung walang babaklasin di ba? Plug and play lang. So for me, isama nyo rin yun sa mga i-consider nyo sa pagpili between ADV 160 and PCX 160 Road Sync. Doon naman sa mga dumaan din dito sa face na to, pero nakapili na kayo, pa-comment naman kung anong napili nyo, ADV or PCX, and kung bakit. And guys, gusto ko lang din pala magpasalamat kasi 25,000 subscribers na tayo dito sa channel natin. So maraming salamat sa walang sawang suporta nyo. And doon sa mga hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button below and like and share the video. So dun sa mga bibili soon ng ADV 160 or P6 Road Sync, congratulations na agad sa inyo guys. Kahit anong mapili nyo sa dalawa, parehong goods na goods So maraming salamat sa mga sumama sa atin today. Kita kayo tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.